Alas 10:02 ng gabi. Gabi ng Misteryo. Kamakailan lamang, ako ay dinalaw mismo ng isang nilalang na sinasabing siya ay taga-Agartha. Ayaw kong maniwala. Pero, nang natin siyang makaugnayan, ay nakamamangha ang mga kanyang sinabi para sa tao, na nagsasabing sila ay gumagabay sa tao para umunlad at umusad ang pamumuhay. Agartha has been existed for so many years, thousands of years ago, and we're already here to give more information, to give more help to humans in the surface. At maging ng karunungan. Sila rin ay handang tumulong sa tao para magkaroon ng kapayapaan sa mundo. Yes, we are giving you our wisdom, also knowledge about ancient civilizations, especially the existence of Lemuria and Atlantis and other ancient civilizations. Nanawagan din ang naturang taga-Agartha na pag-usapan ng mapayapa ang anumang hindi pagkaunawaan ng mga bansa at maiwasan ang delubyo o digmaan. We have to take care of everyone here. We are all family here. So we have to take care of one another. Whatever differences should be resolved peacefully. Gabi ng Misteryo. Kaya tayong sa may home. You can offer prayers. Wala namang mawawala nila. Flower. They also burn incense. Diplomat Hotel na North Cemetery. They opened a portal to another dimension. Mga kamisteryo, ngayong gabi ito pag-usapan natin tungkol sa Agartha. Ano ba itong lugar na ito? Ito ba ay totoong nasa loob ng ating mundo, sa loob ng ating planeta? Sinasabing ito raw ay pinamumugaran ng iba't ibang mga nilalang mula sa iba't ibang dimensyon, mula sa iba't ibang sibilisasyon, mula sa iba't ibang mga planeta na napunta dito sa ating mundo at dito na sila naninirahan. What's really the purpose why Agartha exists? Agartha has been existed for so many years, thousands of years ago, and we're already here to give more information, to give more help to humans in the surface. Okay. Ng honeycomb. At ilan sa mga syudad na ito ay ang syudad ng Agartha na makikita sa ilalim ng Tibet, at ang isa naman ay ang Shambhala na nasa ilalim ng, sinasabi nila, nasa ilalim ng Mongolia, at may isa dito sa California sa ilalim ng Mount Shasta na ang tawag naman ay City of Telos, na ang tawag na sa namumuno sa City of Telos ay si Adama. Ngayon walang mga impormasyon sa kung sino sa ibang mga bansa ay kung sino mga chief o yung mga namumuno sa kanila, pero ang sinasabing occupants itong mga inner city na to, sinasabi ng mga Galactic Federation ET. May natanggap tayong mensahe mula sa Agartha ng isang nilalang ang nakipag-ugnayan sa inyong lingkod. Anong ibig sabihin nito? Ito ba ay isang babala sa tao na sana'y ayusin ang lahat ng anumang sigalot sa mundong ito para hindi mauwi sa digmaan
ang anumang hindi pagkakunawaan. We love human beings. We love this planet. We have to take care of everyone here. We are all family here. So we have to take care of one another. Whatever differences should be resolved peacefully. We will never allow such violence to happen in the future. But if human beings really want that to happen, we cannot stop it. So we would like also to ask you all to please be mindful of what you are doing, of what you are speaking, of what you are thinking, so that everything will be okay. No violence, no war. Maraming salamat sa pinadala mong video tungkol doon sa chinanel ng message galing kay Maharshi ng taga-Agartha. Nakaka-relate ako dun sa message na pinadala niya kasi nasa panahon talaga tayo ngayon na kailangan ng maging focus tayo dun sa gusto nating mangyari sa buong mundo. Kaya kailangan maging very positive ang ating outlook at iwasan na magkaroon tayo ng mga negative influences kasi we are creating our own reality at this point, no? So mas maigi na maging very focused tayo sa positive things, and kailangan talaga yung spirituality natin ay malakas na malakas para hindi tayo ma-impluwensyahan ng kung ano mang nangyayari na negatibo sa buong mundo. Hello everyone, I'm Miss Peach of Divine Love Energy Healing Products and Services, and I want to give a feedback doon sa conversation or channel message between Sage Maharshi and Sir Lady Sibayan. Mafe-feel nyo talaga na yung energy and the message itself is so powerful kasi when you do channeling and you are really on that alignment, mararamdaman nyo yung message, no? And the message for us is to have peace and love, balance and harmony. So every beings na sinasabi sa atin magkaroon kayo ng peace over war sa mundo, okay? And the reason why we cannot, humans cannot enter there, hindi na nila pinapayagan, that's because they know how destructive people are, okay? And they know that they have peaceful surroundings, they have peaceful people, okay? So they want to maintain that. Doon sa channel message po ni Kuya Ray Sibayan with Teacher Maharshi, sinasabi po ron na tinukoy po doon na hindi lahat ay pwede makapasok dito sa Agartha. Depende na lamang kung ma-maintain natin yung tinatawag natin high frequency and also yung fear natin, no? Dapat ang fear ay nakabalanse dito. Kaya pili ang nakakapasok dito sa Astral Travel. At yung mensahe nila ay napakatindi. At dito'y tinutukoy yung mga pwedeng mangyari dito sa atin sa present moment natin. Yung tinatawag natin gera. Ano nga ba yung pwede natin gawin? Ano yung pwede natin sabihin sa bawat tao upang mahinto itong gera? Hello, kamusta sa mga supporters at subscribers ng Gabi ng Misteryo? Kung nga pala ulit si Marie Chris Nonato. So pag-usapan natin kung ano yung mensahe at reaction ko dun sa channeled message ni Maharshi from Agartha. Actually, bago ko nalaman na ito yung magiging topic ng Gabi ng Misteryo, nakapanaginip ako na ako ay inimbitahan. Di umano, yun palang lugar na yun na pala ang entrada ng Agartha, hindi ko pa alam. So, nung napakinggan ko itong mensahe na to, doon ko na-realize na talagang malakas na rin ang panawagan nila. Actually, hindi na nga panawagan, pakiusap na nga ito eh. So, nung narinig ko yung message ni Maharshi sa channeling ni Sir Ray, na nakapag-remote viewing ako, nakita ko siya na nakaupo sa isang kulay pula na Victorian na upuan. Yung upuan niya nasa ibabaw ng parang pinaka-platform na may kulay pulang carpet. Yung suot niyang damit, parang
alam niyo yung parang ombre na violet red yung kanyang cape. Na mukhang cape actually ng Pope. Meron siyang hawak na stick sa kaliwang kamay niya. Na habang china-channel ni Sir Ray yung message niya, nakikita ko yung facial expression niya, na nandoon yung parang pangamba niya. Parang alam niyo yung nagsisermon sa isang bata na nakikiusap na wag magdabog, ganon. Ganon yung magmumukha niya na maamo, mabait, na alam mong talagang nandoon yung sincerity at care niya. Kaya sinasabi niya yung mensahe na yun. So, doon naman tungkol sa mensahe na ibinigay niya na mag-isip ng kabutihan, tigilan ang pag-iisip ng masama against each other kasi may mga sakuna na paparating. Totoo yan eh. Parang katulad kasi yan ng enerhiya ng isang wish or ng isang dasal na habang iniisip mo, lalong lumalakas yung momentum or papalapit yung bagay na yun na iniisip mo sa katotohanan. Konting pagbabalik tanaw lang po, no? Una ko pong narinig ang salitang Hollow Earth. It was year 2006 or 2007 sa isang event sa Greenbelt. Narinig ko po yan mismo kay Brother Ray nung hawak niya yung mic. First time ko hong narinig sa kanya ang salitang Hollow Earth. Doon po ako nagkaroon ng idea kung ano po yun. Pero ang nakwento niyo ho doon is yung tungkol po sa kwento ni Olaf Jansen. Mag-ama po sila na bumiyahe sa North, particularly North Pole. And then sinabi sa kanila ng native, a gate will open. Hanggang sa yung barko na sinasakyan ni Olaf Jansen at ang kanyang anak ay pumasok sa isang portal at nagulat sila. Nasaan yung mga ice? Nawala. Bakit nakakita sila ng ilog? Nakakita sila ng mga puno? Nakakita sila ng mga bundok? Nakakita sila ng mga madadamo, mga halaman, at kung ano-ano pa? Kung hindi biro ang ginawa niya, hindi rin po biro ang message na nakuha. Whatever differences should be resolved peacefully. We will never allow such violence to happen in the future. But if human beings really want that to happen, we cannot stop it. So we would like also to ask you all to please be mindful of what you are doing, of what you are speaking, of what you are thinking, so that everything will be okay. No violence, no war. Yan ating pag-usapan ngayong gabi ito sa Gabi ng Misteryo. 10 to 11 p.m. sa DZRH. Walang absent. See you. Pagkakaiba daw ho yung mediumship sa sinasapian. Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang gabi, Agartha. Isa pang edisyon, mga kaibigan, ng palatuntunang Gabi na Misteryo sa DZRH dito po sa Manila, Philippines. Anyo pa rin pong lingkod, mga kaibigan, si Ray Sibayan. Naku, napaka-interesting po natin pag-uusapan tonight. And bibihira kasi itong napag-uusapan sa ganitong talakayan dahil sa napakalalim ho kung pag-uusapan po natin. Ano? Lang nangyari ho nito, isang gabi biglang may dumating ho na bisita. Si Teacher Maharshi, at nagbigay po siya ng kanyang mensahe sa ating lahat. Ngayong gabing ito, ating pong i-welcome ang ating mga panauhin. Mukhang marami tayong mga makakapanayam ngayong gabing ito, mga babayan. Unay muna natin si Ma'am Cora Guidote na nakatutok din po sa ating program ngayon. Ma'am Cora, magandang gabi po sa inyo. Welcome again sa ating program Gabi na Misteryo.
Magandang gabi sa iyo, Ray, at sa iba mo pang mga guests at saka doon sa mga nanonood ngayon sa iyong show, no? Magandang gabi sa inyo. Yan, ako marami rin pong gustong i-share si Ma'am Cora tungkol dito sa Agartha, no ha? And of course, i-welcome din po natin sa nating panauhin ngayong gabing ito. Nasa ating pong studio, sina Brother J and Miss H. Brother J, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program. Hello, magandang gabi po sa inyo lahat. Muli po salamat po sa imbitasyon at tayo makapagsalita po ulit. Salamat po. Ayan, nabay tungkol nga sa Agartha, no ha? Miss H, magandang gabi sa iyo. Yes, good evening po Sir Ray, and good evening din po sa mga nasa online po ngayon. At maganda po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Oo, sigurado para sa mabibitin na lahat. naman tayo nito, no? Pero siguro i-share na lang natin kung ano ating mga insights and impressions sa ganitong mga messages. Si Brother Norman from USA. Brother Norman, magandang gabi sa iyo. Hello, magandang gabi po sa atin dyan sa Pinas, mga listeners. Magandang gabi sa mga taga-Pinas at saka sa mga taga-pakinig, mga listeners dito sa California. Good Saturday morning to all of you. Ayun. Pero unang-una, ano ba ang balita mo, Brother Norman, sa yung pananaliksik tungkol sa Agartha? Meron na bang update? Meron na bang nakapasok itong sa modern times na ito? Meron na ba nakapasok uli mula nung nakapasok yung si Admiral Byrd saka yung mag-amang Johansen, Alam mo, may isang libro, ewan ko lang kung narinig yun si Tuesday Lobs ang Rampa na Tibetan monk. I think natalakay niya sa isang niyang mga libro, The Saffron Robe ata ang title noon, na mayroong tunnel sa ilalim ng Tibet, underground, pagkalalim na miles and miles na lalim na tunnel. Tapos meron doon sa tunnel yun, may hangganan siya na nababalutan, may nakaharang na isang di mo mawarin na bakal. Pagkatigas-tigas na bakal na mas matigas pa daw sa diamond. Wow. Ngayon, may dala silang mga diamond chips na pang-scratch. May dala silang diamante. Sinusubukan lang gasgasan. Pero yung bakal, hindi naman lang nagagasgasan. Ganun katigas yung pananggalang ng mga taga Middle Earth o Agartha, yung parang syudad na yon, laban sa ating mga taga-surface there. Ibig sabihin parang ganun sila katakot sa atin, ganun tayo ka-hostile sa kanila. Dating sa kanilang frequency natin ganun ka-hostile. Parang bawal tayo yung pumasok sa kanilang lugar. Mamaya ay ibabalita pa rin sa atin ni Norma iba pa niyang mga na-research tungkol sa Agartha. And also, let's welcome si Miss Marie Chris. Miss Marie Chris, magandang gabi sa iyo. Hello, good evening sa lahat, sa mga avid listeners ng Gabi ng Misteryo, sa mga guests natin na nasa studio at yung mga fellow guests ko na nasa online. Ayan. Good evening sa ating lahat. Mukhang marami kayong mga baon, Unahin muna natin si Ma'am Cora. Ma'am Cora, anong bigla ho ninyong nakita or naramdaman nung marinig po ninyo itong channeled message ni Teacher Maharshi from Agartha? As I mentioned dun sa video na pinadala ko sa'yo, nag-resonate sa akin. Kasi alam mo yung mga higher spirits, isa lang naman talaga ang message nila. That's peace and focus on positive messages, increase your spirituality, and stay focused kasi we have to do a lot of inner work. Ngayon itong Agartha, so tinignan ko nga siya, marami nang mga research na nangyari tungkol dito sa lugar na to. At yun nga, pare-pareho yung sinasabi nila. Although may mga iba-ibang pangalan sa kanya like Agartha, Agarthi, Shambhala, Pachimila, gano'n. Depende kung sino yung channel. So, napakagandang lugar daw nito. At yung mga taong nakatira dyan ay advanced na yung kanilang yung makeup ng kanilang bodies at saka kanilang spirituality. Kaya that place is very peaceful. Although nasa ilalim sila ng earth, ang environment nila ay parang nandito rin sa ibabaw and they're powered by crystals. So their places are called crystal cities.
And yung mga kulay doon, ibang klase. No? So, kasi nga, crystals yung nagpa-power ng energy nila. Pero life there is very peaceful. At saka, according to this channel, si Miss Judith Lin, these people don't die anymore. Ganun naka-advance yung kanilang evolution. No? So, hindi na sila mamatay. And their level of intelligence is very high. There are also animals there. And they coexist with these animals, and apparently these people, although nasa ilalim sila, no, they will be ascending together with us. Kaya it's also in their interest na mag-ascend ang humans from Earth. That's why they've been guiding us also telepathically, so that we will stay focused and increase our frequency of love and light constantly. Ayun. Si Brother Jay, maraming salamat, Ma'am Cora. Brother Jay, nagpa-practice ka ng shamanism and also ay ano ka rin, no? Very familiar ka rin sa Buddhism, ano? Yes ba, opo. Magkakaiba ng pangalan like ang Agartha, Shambhala ba sa Buddhism? Iba-iba po siya ng pangalan eh. Pero doktuhan ko yung sinabi ni Brother Norman about sa Tibet. So nabasa ko rin yun na meron ngang papasok doon sa may Tibet, pero may nakarating na raw doon eh. Yung Dalai Lama. Mismo si Dalai Lama? Yung Dalai Lama. Ayun yung ngayon Dalai Lama. Apo, yung nabasa ko. Kasi bata pa yung Dalai Lama na, di ba? So, possible siguro. Yun yung nabasa ko noon. And then, marami kasi yun eh. And then may mga, may mga giants daw, yung crystal planet. Actually, sa astral, pag nag-astral din ako at meditation, is po more on crystalline planet talaga siya. Parang kakaiba siya. At yung mga tao nga ron is may malalaki, iba-iba rin yung itsura nila. May mga tanong nga dito. Ito bang Agartha ay ibang dimension o nakikita rin physically sa inner earth natin? Sa akin, based sa akin, more on sa parang ibang realm siya nag-i-exist eh. So, possible din siguro dito. Ayun yung inaalam ko pa ngayon. Gaya ng sinabi ni Teacher Maharshi na pwede na raw pumasok sa Oo nga, yan na. Sana nga, no? Si Miss H, so far, ano ang na vibes mo dun sa message ni Teacher Maharshi? Well, actually, nung pinakinggan ko yung channeled message po sa inyo, ano, parang automatically, pumunta din ako doon sa mismong... So, nag-tune in ka? Yes, nag-tune in. While ongoing yung channeling. Talagang parang nag-stop yung mundo ko. Yung paligid. Talagang yung, I mean... Parang kang nag-teleport, no? Yes. Parang ganun. Ganun po. So, it means talagang resonating yung messages niya para sa human, para sa atin. And for us, kagaya po nung sinabi ni Ma'am Cora, no? Talaga namang very common yung sinasabi ng lahat ng mga beings na yan na we have to have love, balance, harmony, yan. Kasi actually matutulungan lang nila tayo pero hindi nila tayo pwedeng pakialaman. Yes, so na kung ano yung dapat natin may point gawin. yun sa channel message sa interview natin. Parang one-on-one interview, exclusive Yes. Kaya po may part doon na gagawin namin, tutulong kami, pero kung yun ang kagustuhan ninyo bilang tao, wala kami magagawa. Tsaka kasi sa kanila, wala na silang karmic na pinagbabayaran. Tayo meron pa. Kaya hindi sila pwedeng mag-interrupt doon sa mga kailangan nating pagbayaran as collective human being. Saka yun, na parang respeto sa free will natin bilang tao. No? Pero nagtataka talaga ako, sunod-sunod yung mga messages. Ewan ko nga ba, ano ba maaaring mangyari, pero siguro dahil sa nangyayaring girian ngayon ng mga bansa, no, ha? Kaya sabi, kung merong hindi pagkakaunawaan, pwede bang idaan na lang sa maboteng usapan? Di ba? Peaceful na lang, wag na lang magkadigmaan, ano, ha? Maraming salamat, Miss H. Si Miss Marie Chris, ano ba yung experience mo, Miss Marie Chris, nung narinig mo tong channeled message na ito? Sa akin, actually, nung pinakinggan ko siya, I just closed my eyes, tapos pinakinggan ko yung boses ni Maharshi. Tapos instantly, nakapag-remote viewing ako. So nakita ko siya, para siyang nasa isang platform. Yung upuan niya, malaki, parang Victorian chair, na kulay pula. Nasa left side niya ako.
So nakita ko meron siyang cape na parang hanggang elbow, yung bagsak ng cape niya. Tapos violet red yung kulay. Parang ombre na pag tinatamaan ng ibang angle ng light, nag-iiba yung shade ng color. Tapos meron siyang hat, hindi hat. Parang Crown. parang crown ng isang king. Alam niyo, parang may pandesal sa ibabaw. Pero it was Parang very yung tall. crown ni Parang Santo Niño, mga, ganun? mga at Parang ganun? least, Oo. sorry. Oh, no. Sige, go ahead. Pero mahaba yung niya, yung crown niya. Tapos may hawak siyang stick sa left hand niya. Tapos medyo dark skin, a little on the heavy side. Tapos parang ang dating sa akin, yung status niya doon sa Agartha is like parang keeper siya of information. And at the same time, nag-i-impose siya ng rules. So, I think para sa akin, andito tayo sa point na, natatakot tayo. Sinasabi natin na ano kayang mangyayari in the future. Pero isipin natin na channel na yung message eh. Ibig sabihin, there's a 50-50 chance na mariredeem natin yung magiging future natin if we work hand in hand. So tama yung ginagawa natin ngayon, idali natin yung tao sa awareness na we can change the future kung ipapalitan natin yung mindset natin into something good. Ayun. Ano naman to, no? Siguro, hindi naman natin sinasabi na paniwalaan po ninyo, mga kababayan, pero I think it's about time na makinig tayo sa mga mensahe. Mahalaga dito yung mga messages, di ba, Brother Jay? Tama Yun, po. nandoon yung essence nung, yung sa mensahe. Ano ba nangyayari sa paligid natin? Bakit may mga ganito mga mensahe? So, yun nga yung mga kailangan natin makinig sa mga mensaheng ibinababa. Dahil ayun yung makakatulong din sa atin sa papasok na future. Maaring sila rin yung future natin na kumukonekta rin din sa atin. Saka ako, hindi ko special. Lahat naman tayo pwedeng makareceive ng mga messages. Ang naging, siguro, sabi nga ni Dr. Joe, madali ka kasing makinig. Makinig. Hindi mo matigas ang ulo. Madali ka makasagap. Yun ang sinasabi. Kaya ikaw sa'yo nakakonect yung mga beings na yan. So ako naman as a media person, as a journalist, syempre media nga, di ba? Nasa pagitan tayo ng kung sino yung interview para sa publiko, no. Iyon ang trabaho natin. So ginagampanan ko lang po yung trabaho ko para mahiyag sa ating mga kababayan sa buong mundo yung mensahe. Ayan, di ba, Ma'am Cora? Di ba, ganun naman talaga dapat eh. Di ba? Kung channel ka, so you have to spread. Chismosa tayo. Oo, di ba? Marites tayo So, eh. kailangan talaga open tayo sa mga iba-ibang information para actually nung pinadala mo sa akin yung link, no, nung gabi, kasi gabi mo na pinadala, so sabi ko the next day ko natitignan. So nung inopen ko yung link, tinignan ko yung time kasi sinabi mo almost 3 o'clock. Chinanel mo yun in the morning, so mga 2:58. Tapos tinignan ko yung oras dun sa cellphone ko while I was watching, exactly 2:58 in the afternoon. Afternoon naman. Tapos so parang may synchronicity na, di ba? Tapos yung isang message yung kay Judith Lin na isa pang channel, no. So tinitignan ko yung message na yon, and then it was dated October 21. Birthday ko October 21. Wow. So another synchronicity. So parang it's, they're telling me, there's truth in all of this, and the more I looked into Agartha, the more information I got. Kasi as early as 1871 meron ng mga mentions sa iba-ibang chronicles ang Agartha. So if there's smoke, then there's fire. Ayan, siguro mamaya pag-usapan natin iba pang mga detalye nitong message na ito. Pero sayang lang, di natin makasama ngayon si Ma'am Elizabeth Oropesa. Si Ma'am Elizabeth nakapag-astral sa Agartha. Ayun, siguro mas detalyado sana kung ano yung kanyang nakita dyan sa Agartha, no.